Magandang araw sa lahat, isa akong doktor, Renato Bagani. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa malusog na bato. Maraming nakatatanda, kapag nalaman nilang mahina ang kanilang bato at mataas ang creatinine, ay agad na nagbabago ng diyeta, nag-aalis ng maraming pagkain, at kumakain na lang ng kaunting nilagang gulay at puting kanin. Ngunit ang ganitong pagkain ay nagpapahina lalo sa katawan, nagiging sanhi ng pagkapagod at hirap sa paggaling. Ngunit alam nyo ba, may isang napakasimpleng pagkain na hindi lang madali sa tiyan, kundi nakakatulong din sa pagbawas ng pasanin sa bato at maaari pang makatulong sa paglilinis ng dugo at pag-alis ng toxins. Iyon ay ang congee. Pakinggan man itong ordinaryo, ngunit kung alam natin ang tamang paraan ng pagluluto at pagpili ng tamang sangkap, ang congee ay hindi lang pagkain, kundi isang natural na gamot na nakakatulong sa bato na gumaling ng dahan-dahan araw-araw. Ipaparinig ko sa inyo ang kwento ni Mang Celso, 65 taong gulang, mula sa probinsya ng Batangas. Nang magpatingin siya sa doktor, sinabi na mataas ang kanyang creatinine at nagsisimula ng bumagsak ang kanyang bato, kaya kailangan ng malapit na pagsubaybay. Nag-alala ang pamilya at ang kanyang asawa ay pinilit siyang kumain ng mahigpit na vegetarian diet, ngunit bumababa lang ang kanyang kalusugan. Isang araw, hindi sinasadya, ipinakilala kay Mang Celso ng isang kakilala ang mga simpleng congee na niluto na may munggo, kalabasa o oatmeal na may berdeng gulay. Kaya nagsimula siyang baguhin ang kanyang paraan ng pagkain. Araw-araw sa umaga, kumakain siya ng magaan na congee, walang karne, walang asin, at pinalitan ng iba't ibang uri ng buto, gulay at prutas. Sa gabi, kumakain din siya ng isang maliit na bowl ng congee na madaling matunaw. Pagkalipas lang ng mahigit isang buwan, naramdaman ni Mang Celso na gumaan ang kanyang tiyan, masarap kumain, at mahimbing ang tulog. Nang magpa-check up ulit, bumaba ng bahagya ang kanyang creatinine. Sabi ng doktor na magpatuloy lang sa ganitong dieta. Mula sa isang taong akala'y kailangan ng magdialysis agad, si Mang Celso ngayon ay normal nang nabubuhay, naghahalaman, nagmamalengke ng dahan-dahan, may rosy cheeks at kalmado ang isip. May sinabi si Mang Celso na hindi ko makalimutan, ang congee, kung lulutuin ng tama, ay mas mahalaga pa sa anumang mamahaling gamot. Kaya ngayon, nais kong ibahagi sa inyo ang 5 madaling lutuin, madaling kainin, at madaling makapagpagaling na congee na napakaganda para sa mga taong may mahinang bato at mataas na creatinine. At hindi rin natin makakalimutan ang babala sa 3 congee na akala ng marami ay masustansya, ngunit sa totoo ay lalong nagpapahirap sa bato. Simulan na natin ang susunod na bahagi upang maunawaan kung bakit ang congee ay nakakatulong sa mga pasyente na may bato na bumalik sa lakas araw-araw. 1. Congee na munggo at kalabasa, nagpapalamig, naglilinis ng detox, nagpapagaan ng bato. Kapag pinag-uusapan ang congee na mabuti para sa mga taong may mahinang bato at mataas na creatinine, hindi pwedeng kalimutan ang munggo at kalabasa. Ito ay isang simpleng congee, mura, ngunit kung marunong kang magluto ng tama, ito ay magiging isang banayad na gamot na nakakatulong sa bato na mag-detox araw-araw. Munggo, mula pa noon, ang munggo ay itinuturing na pampalamig sa katawan, nakakatulong sa pagtanggal ng init, paglilinis ng toxins, pagpapabuti ng pag-ihi, pagpapalamig ng atay, at pagsuporta sa paglabas ng toxins sa ihi. Ang kakaibang katangian ng munggo ay hindi ito naglalaman ng animal protein, kaya hindi ito nagpapabigat sa bato tulad ng karne o isda. Bukod dito, ang munggo ay mayaman sa antioxidants, flavonoids, at B vitamins na nakakatulong sa pagprotekta ng kidney cells mula sa pinsala, dulot ng pamamaga o toxin accumulation. Kalabasa. Ang kalabasa ay sagana sa beta-carotene, isang pro-vitamin A na nakakatulong sa pagpapabuti ng paningin, pagsuporta sa pagtunaw, at lalo na sa pagdaragdag ng soluble fiber na nagpapagaan ng pagdumi. Para sa mga taong may mahinang bato na madalas constipated at hirap sa pagtunaw, ang kalabasa congee
ay nakakatulong sa pagpapagaan ng tiyan, pagsuporta sa pagdumi sa bituka, at pagbawas ng pasanin sa bato. Kapag pinagsama ang munggo at kalabasa, makakakuha tayo ng isang congee na hindi lang nakakapagpalamig ng atay, naglilinis ng bato, kundi nakakapagpadagdag din ng dugo at nakakapagpaganda ng balat na napakababagay sa mga nakatatanda na nangangailangan ng paggaling. Paano? Magluto. Simple. Sangkap, ismaa, bigas, at 3 kutsara ng munggo ibabad ng 3 alang 40 oras, 100 gram, kalabasa, tinadtad ng cube. Paraan. Hugasan ang bigas at munggo. Lutuin ng mga 20 minuto hanggang lumambot. Idagdag ang kalabasa. Ipagpatuloy ang pagluluto ng 10 minuto. Maaring magdagdag ng kaunting asin kung pinapayagan ng doktor o huwag nang lagyan ng anumang pampalasa. Tandaan, kumain ng 23 beses bawat linggo sa umaga o gabi. Huwag kumain kasama ng karne o isda para mapanatili ang pampalamig na epekto. Para sa mga may diarrhea, kumain ng katamtamang dami upang maiwasan ang pagiging malamig sa tiyan. R. Congee na oatmeal na may spinach. Mga halamang potassium na nagpapagaan sa paglabas ng bato. May isang congee na ginagamit ng maraming tao sa kanluran araw-araw upang mapanatili ang kalusugan ng puso at bato, at iyon ay ang oatmeal congee na niluto na may spinach. Ang oatmeal ay isang buong butil na sereal, napakayaman sa soluble fiber, lalo na ang beta-glucan, na may kakayahang maglinis ng dugo, magpababa ng bad cholesterol, at sumuporta sa pag-detox ng bato sa pamamagitan ng ihi ng natural. Ang magandang bagay ay ang oatmeal ay naglalaman ng madaling matunaw na plant protein, hindi nagpapagod sa bato, at mayaman sa magnesium at plant-based potassium na nakakatulong sa pagkontrol ng blood pressure, pagpigil sa water retention, at pagbawas ng pamamaga ng kamay at paa, na karaniwang sintomas ng mahinang bato. Paano? Magluto. Simple. Sangkap. 3 kutsara ng rolled oats, walang asukal, isang maliit na dakot ng sariwang spinach, 300 ml tubig. Paraan. Lutuin ang oatmeal sa tubig ng 5 minuto hanggang lumambot. Idagdag ang hinugasang spinach na hiniwa ng maliliit. Lutuin ng 10 minuto pa bago patayin ang apoy. Huwag lagyan ng patis o seasoning powder. Maaaring magdagdag ng ilang patak ng olive oil kung nais na madagdagan ang absorption ng nutrients. Maliit na paalala. Huwag gumamit ng sobrang spinach kung may kidney stones dahil sa oxalates. Sa bawat kain, dapat lamang na 30,040 gram. Kung hindi makahanap ng spinach, maaaring palitan ng yang bok choy o talbos ng kangkong na sumusuporta pa rin sa bato. 3. Congee na lotus root, lotus seed, at goji berry, pampalakas ng bato, pampakalma, nagpapabuti ng tulog. May isang congee na, sa tuwing niluluto, ay may banayad at kaaya-ayang amoy, at kapag kinain ay nagpapainit ng tiyan at nagpapagaan ng kalooban. Ito ang congee na lotus root, lotus seed, at goji berry. Ang ulam na ito ay hindi lamang tradisyonal na pagkain sa Eastern medicine, kundi itinuturing din na isang maliit na gamot na nakakatulong sa pagpapalakas ng bato, paglilinis ng dugo, at pampakalma. Lalo na sa mga taong may mahinang bato, mataas ang creatinine, na madalas ay nahihirapan sa pagtulog, pagod, o madalas umihi sa gabi. Bakit ang 3 sangkap na ito ay mabuti para sa mahinang bato? Lotus root. Sa Eastern medicine, tinatawag itong liangao na may matamis na lasa at pampalamig na katangian. Nakakatulong ang lotus root sa paglilinis ng dugo, paglilinis ng spleen at stomach, pagsuporta sa madaling pagtunaw, at sabay na nagpapataas ng sirkulasyon ng dugo sa bato. Ang lotus root ay mayaman din sa vitamin C, magnesium, at plant-based potassium na nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure ng natural na napakahalaga para sa mga taong may mataas na creatinine. Lotus seed, tinatawag itong lientu sa traditional medicine, at may epekto sa pagpapalakas ng bato, pagpapalusog ng puso, pagpapatulog ng mahimbing, at pagpapakalma ng nervous system. Bukod pa rito, ang natural na isuquinolin sa lotus seed ay nakakatulong sa pagpapabagal
ng pagtanda ng bato, pagbabawas ng madalas na pag-ihi sa gabi, at pagpapanatili ng stable blood pressure. Goji berry, kilala rin bilang wolfberry, ito ay isang maliit na orange-red na prutas na madalas ginagamit para sa pagpapalakas ng atay at bato, pagpapabuti ng paningin, at pagpapalakas ng vital energy. Sa modernong medisina, ang goji berry ay mayaman sa antioxidants na nagpapababa ng oxidative stress sa bato, nakakatulong sa pagpapababa ng creatinine, at sumusuporta sa filtering function ng glomeruli. Paano magluto? Simple, sangkap, 100 gram sariwang lotus root hiniwa ng manipis. 1-3 gram pinatuyong lotus seed ibabad sa tubig ng 2 oras bago lutuin. 1 gram goji berry hugasan, isang maliit na dakot ng bigas. Paraan, lutuin muna ang bigas at lotus seed hanggang lumambot ang lotus seed. Idagdag ang lotus root. Ipagpatuloy ang pagluluto ng mga 10 minuto hanggang lumambot. Sa huli, idagdag ang goji berry. Pakuluan ng 3 minuto pa. Maglagay ng kaunting pampalasa o huwag nang lagyan ng anuman ang pinakamabuti. Tandaan, huwag gumamit ng sobrang goji berry kung gumagamit ng gamot sa pagbaba ng blood sugar dahil ang goji berry ay maaari ring magpababa ng blood sugar. Ang pinatuyong lotus seed ay dapat piliin na walang puso ng lotus kung madaling bumaba ang blood pressure. Ang congee ay dapat kainin habang mainit-init, pinakamabuti sa gabi para sa isang magaan na hapunan o bilang merienda sa hapon. Number 2. Congee na brown rice at chia seeds. Naglilinis ng dugo, banayad na diuretic. Para sa mga pagkain na simple ngunit nagpapalusog sa bato at sumusuporta sa paglilinis ng dugo para sa mga nakatatanda, ang congee na brown rice at chia seeds ay tiyak na isang mahalagang pagpipilian. Ang congee na ito ay pakinggan man na simple, ngunit naglalaman ng 2 banayad na gamot para sa bato, brown rice at chia seeds. Kapag pinagsama, lumilikha ito ng pagkain na madaling matunaw, nakakatulong sa banayad na pag-ihi, at nakakapagpababa ng creatinine ng natural at ligtas. Bakit ang brown rice at chia seeds ay mabuti para sa mga taong may mataas na creatinine? Brown rice. Ang brown rice ay isang uri ng bigas na pinanatili ang panlabas na balat ng bran, na naglalaman ng maraming B vitamins, soluble fiber, iron, at magnesium. Para sa mga taong may mahinang bato, ang brown rice ay hindi lamang madali sa digestive system, kundi sumusuporta rin sa paglilinis ng blood vessels, pagpapatatag ng blood sugar, at pagbabawas ng pressure sa bato. Lalo na, ang fiber sa brown rice ay nakakatulong sa paglabas ng urea at toxins sa katawan sa pamamagitan ng bituka, kaya nababawasan ang pasanin sa bato at hindi tumataas ang creatinine. Chia seeds. Maliit man ngunit ang chia seeds ay isang nutritional powerhouse na may soluble fiber, plant-based omega-3, light plant protein, at maraming microminerals tulad ng zinc at calcium. Ang chia seeds ay pampalamig, madaling matunaw, nakakatulong sa banayad na pagtaas ng pag-ihi nang hindi nawawalan ng tubig ang katawan. Ang omega-3 sa chia seeds ay nakakatulong din sa pagbabawas ng chronic inflammation sa kidney tissue at sumusuporta sa natural na pagbaba ng blood pressure, kaya nababawasan ang panganib ng karagdagang pinsala sa glomeruli. Paano magluto? Simple, sangkap. Tong maliit na dakot, seinen, H, ng brown rice, ibabad hanggang lumambot. 1 kutsara, 10g, ng chia seeds, mga 800 ml na tubig. Maaaring magdagdag ng ilang manipis na hiwa ng luya o lotus root kung nais. Paraan, ibabad ang brown rice ng hindi bababa sa 6 na oras o magdamag upang lumambot, madaling lutuin, at madaling matunaw. Lutuin ang brown rice sa mahinang apoy ng mga 30 minuto hanggang lumambot. Kapag malapit ng maluto ang congee, idagdag ang chia seeds, pakuluan ng 5 minuto pa bago patayin ang apoy. Maglagay ng kaunting pampalasa o huwag nang lagyan ng anuman, kainin habang mainit-init. Tandaan, ang brown rice
ay dapat ibabad ng maigi at lutuin ng malambot, kung hindi ay mahihirapan sa pagtunaw para sa mga may mahinang digestive system. Huwag kumain araw-araw, pinakamabuti na 2,003 beses bawat linggo kasama ng iba pang uri ng congee. Ang chia seeds ay dapat ibabad sa tubig bago lutuin. Iwasan ang pagkain ng hilaw upang mabawasan ang panganib ng bloating. 5. Congee na yang, cornut lufa, patola, pampalamig, diuretic. Kapag pinag-uusapan ang mga congee na simple at madali sa tiyan, ngunit sumusuporta sa pagpapalusog ng bato at paglilinis ng dugo para sa mga nakatatanda, hindi pwedeng kalimutan ang isang napakapampalamig na congee, yang corn at lufa, patola. Ang congee na ito ay may banayad na matamis na lasa, kaaya-ayang amoy, at kapag kinain sa mainit na panahon ay nakakatulong sa pagpapalamig ng katawan, habang sa malamig na panahon ay nakakatulong sa madaling pagtunaw, hindi nagiging pasanin sa bato, at sa kabaligtaran ay sumusuporta sa detoxification at banayad na diuretic effect. Bakit ang yang corn at lufa ay mabuti para sa mahinang bato? Yang corn. Ang yang corn ay ang malambot na bahagi ng mais na naglalaman ng soluble fiber na mabuti para sa digestive system. Lalo na, ang yang corn ay hindi masyadong mayaman sa asukal o protina, kaya angkop ito para sa mga taong nangangailangan ng light diet, madaling matunaw, at kontrol sa creatinine. Ang yang corn ay naglalaman din ng B vitamins, magnesium, at maliit na halaga ng folate na mga micronutrients na sumusuporta sa kidney function at blood pressure stability. Lufa, patola. Ang lufa ay isang uri ng gulay na may pampalamig na katangian, banayad na matamis na lasa, mayaman sa tubig, at natural na antioxidants. Nakakatulong ang lufa sa pagpapagaling ng mainit sa loob na kondisyon, pagbabawas ng banayad na pamamaga sa bato, at lalo na sa pagpapasigla ng paglabas ng ihi ng banayad at natural. Kapag niluto kasama ng yang corn sa congee, ang dalawang sangkap na ito ay lumilikha ng pagkain na hindi lamang masarap kundi madali din sa katawan ng nakatatanda, nakakatulong sa detoxification at hindi nagpapabigat sa bato. Paano? Magluto. Simple. Sangkap. 3 maliit na dakot, 7 ng bigas o brown glutinous rice. 3,004 maliliit na yang corn hugasan, hiniwa ng manipis. 1 katamtamang lufa, balatan ng bahagya, hiniwa ng manipis. 2 manipis na hiwa ng sariwang luya, 800 ml tubig, kaunting pink salt o low sodium soy sauce, huwag gumamit ng seasoning powder. Paraan, ibabad ang bigas ng mga 1 oras upang lumambot, pagkatapos ay lutuin sa tubig sa mahinang apoy. Kapag nagsisimula ng lumambot ang congee, idagdag ang yang corn, lutuin ng 10 minuto pa. Susunod, idagdag ang lufa at hiniwang luya, pakuluan ng 5 minuto pa bago patayin ang apoy. Kainin habang mainit-init, angkop sa umaga o gabi. Tandaan, huwag magdagdag ng mantika, karne o seasoning powder dahil madali itong maging sanhi ng init, water retention at hindi mabuti para sa mahinang bato. Para sa mga may diarrhea o malamig ang tiyan, huwag kumain ng hilaw na lufa o sobrang dami. Dapat kainin ang congee na ito habang mainit-init. Ang lufa ay dapat piliin na katamtaman ang laki, sariwa, hindi lanta, at hindi masyadong matanda, dahil ang matanda ay mahirap matunaw. 3 congee na dapat iwasan ng mga may mahinang bato. 1. Congee na beef na maraming asin, nagpapataas ng protina, nagpapabigat sa bato. Maraming tao na may mahinang bato o mataas na creatinine ang nag-iisip na ang congee ay madaling kainin at magaan sa tiyan, kaya pinipili nila ang beef congee upang magpalakas. Ngunit sa totoo lang, ang beef congee, lalo na kung maalat at maraming asin, ay isang pagkain na dapat iwasan ng mga may problema sa bato. Bakit ang beef congee ay hindi angkop para sa mga may mahinang bato? Una, ang karne ng baka ay isang uri ng animal protein
na naglalaman ng maraming purine at creatine. Ang dalawang sangkap na ito, kapag pumasok sa katawan, ay nagko-convert at lumilikha ng creatinine. Ang malusog na bato ay kayang i-filter ito, ngunit ang mga may bumababang kidney function ay magkakaroon ng akumulasyon ng waste product na ito sa dugo na nagpapataas ng creatinine at lalong nagpapabigat sa bato. Pangalawa, ang karne ng baka ay may napakataas na protina. Sa 100 gram ng karne ng baka, may halos 26 gram ng protina. Kung hindi makontrol ang dami ng kinakain o madalas kumain ng beef congee, mapipilitan ang bato na magtrabaho ng mas matindi upang ilabas ang sobrang protina. At para sa mga nakatatanda na mahina na ang kidney function, ito ay parang pinapasan ng bato ang mabigat na pasanin. Pangatlo, ang paraan ng pagluluto ng beef congee ng maraming pamilya ngayon ay madalas na maalat, gumagamit ng maraming asin, seasoning powder, patis, paminta, at bawang. Ang asin at sobrang sodium ay tahimik na kalaban ng bato. Kapag kumain ng maalat, ang katawan ay nagre-retain ng tubig, tumataas ang blood pressure, nagiging irregular ang sirkulasyon, at kailangan ng bato na magtrabaho ng mas matindi upang balansehin ito. Mungkahi sa pagpalit, kung gusto ng ibang pagkain, sa halip na beef congee, maaaring gumamit ng vegetable congee na niluto sa natural na matamis na sabaw ng gulay, lotus seed at kalabasa congee na madaling matunaw at hindi nagpapabigat sa bato, o brown rice congee na may munggo o red beans na mababa sa sodium at nakakatulong sa pag-ihi. 2. Congeena, maalat na isda, dried fish, salted fish, tuna, maraming sodium, nagre-retain ng tubig, nakakasira sa bato. May isang congee na paborito ng maraming nakatatanda, lalo na sa mga baybayin, at iyon ay ang congee na may maalat na isda, tulad ng tinapa, sinabawang tuna, o congee na niluto na may pinirasong tuyong isda. Ito ay masarap at madaling kainin. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay hindi angkop para sa mga taong may mataas na creatinine o mahinang kidney function. Bakit ang congee na maalat na isda ay nakakasira sa bato? Una, halos lahat ng uri ng isda sa dagat, lalo na ang mga naproseso na tulad ng tuyong isda, dinuguan, o inasnan na isda, ay naglalaman ng napakataas na sodium at asin. Ang isda sa dagat ay may natural na sodium mula sa alat na tubig, at dinadagdagan pa ng asin kapag pinroseso, na nagiging sanhi ng bawat maliit na serving na maglaman ng daan-daang milligrams ng asin. Kapag kinain, ang sodium ay nagiging sanhi ng water retention sa katawan, nagpapataas ng blood pressure, at pinipilit ang bato na magtrabaho ng mas matindi upang i-filter. Para sa mga taong may mahinang bato, ang prosesong ito ay bumabagal na nagiging sanhi ng pamamaga ng paa, bigat sa mukha, pagkahilo, at nagpapataas ng creatinine sa paglipas ng panahon. Pangalawa, ang isda sa dagat tulad ng tuna o anchovies, kung hindi maayos ang pag-iimbak o matagal na, ay maaaring mag-accumulate ng nakakalason na amines o histamine na nagiging sanhi ng banayad na allergic reactions o digestive disorders. Ang mga taong may mahinang bato na may bumababang immune system ay mas madaling maapektuhan. Pangatlo, maraming tao ang nagluluto ng isda sa dagat ng napakaalat, pagkatapos ay inilalagay sa congee o isinasawsaw ang sabaw ng isda habang kumakain. Ang ganitong paraan ng pagkain ay hindi sinasadyang ginagawang patagong maalat ang congee, hindi napapansin, ngunit nagiging sanhi ng sobrang sodium accumulation sa katawan. Ano ang ipapalit kung gusto ng isda? Ang mga taong may mahinang bato ay hindi kailangang iwasan ang isda ng lubusan, ngunit dapat unahin ang freshwater fish tulad ng hito, tilapia o dalag na niluluto sa sabaw o sinabawang congee, hindi masyadong maalat. Kung kumain ng isda sa dagat, dapat lang na steam ng bahagya, huwag lutuin ng maalat o iprito. Iiwasan ng lubusan ang tuyong isda, inasnan na isda, o pinatuyong isda dahil napakataas na ng asin nito. 3. Congee na manok na may Chinese herbs,
tinola na manok, sobrang alat, maraming protina, mahirap matunaw, hindi angkop para sa mga may mataas na creatinine. Maraming nakatatanda ang nakarinig ng payo na ang matatanda na mahina ang bato ay dapat magpalakas sa pamamagitan ng tinola na manok na may Chinese herbs. Pakinggan man ito na tama dahil ang nilagang manok na may red dates, goji berries at iba pang herbs ay masarap at masustansya. Nakakatulong sa masarap na pagkain at mahimbing na tulog. Ngunit kung may mahina ang bato at mataas ang creatinine, ang ganitong klaseng congee na manok na may Chinese herbs ay hindi na gamot kundi maaaring maging pasanin sa bato. Bakit ang congee na manok na may Chinese herbs ay hindi angkop para sa mahinang bato? Una, ang karne ng manok, lalo na ang breast part at matandang manok, ay naglalaman ng mataas na protina. Isang mangkok ng congee na manok na may maraming karne ay maaaring maglaman ng 25,030 grams ng protina, katumbas ng 3,000 na itlog. Para sa malusog na tao, okay lang. Ngunit para sa mga taong may mahinang bato, tumataas ang creatinine. Mahihirapan ang bato na i-filter ang sobrang protina na ito mula sa dugo. Pangalawa, ang mga Chinese herbs tulad ng ginseng, atractylodes, astragalus at goji berries ay mabuti ngunit hindi angkop sa lahat ng uri ng katawan. Ang ilang herbs ay may pampalakas na epekto sa qi, nagpapataas ng sirkulasyon at nagpapasigla ng metabolismo na maaaring maging sanhi ng pagkapagod, hirap sa pagtulog at bloating para sa mga taong may mataas na blood pressure o namamagang bato. Pangatlo, ang congee na manok na may Chinese herbs ay madalas na niluluto ng ilang oras pagkatapos ay inilalagay sa ref at ininit ulit kinabukasan. Ito ay madaling maging sanhi ng saturated fat sa balat ng manok at bone marrow na mag-accumulate, na nagpapataas ng kolesterol, nagiging sanhi ng pressure sa blood vessels, at nagpapababa ng natural na kakayahan ng bato na i-filter ang dugo. Mungkahi sa pagpalit. Kung gusto ng manok, dapat lamang gamitin ang breast meat ng manok, pakuluan, alisin ang balat, at pira-pirasuhin. Pagkatapos ay idagdag sa manipis na congee, hindi na kailangan ng Chinese herbs. Huwag gamitin ulit ang lumang sabaw o pakuluan ng matagal dahil ang taba ng buto ng manok ay mahirap matunaw para sa mga may mahinang bato. Maaaring gumamit ng congee na lotus root, oatmeal o lotus seed at gulay bilang kapalit na magaan sa tiyan at nakakatulong sa pag-ihi at pagpapanatili ng muscle mass. 3 ginintuang paalala kapag gumagamit ng congee para sa mahinang bato. 1. Kumain ng manipis na congee na mababa sa asin ngunit sapat sa nutrisyon. Ang congee para sa mga may mahinang bato ay hindi dapat lutuin ng makapal dahil ang makapal na congee ay mas mahirap matunaw at madaling maging sanhi ng pagbara sa bituka na nagpapapagod sa bato sa pag-filter ng dumi. Sa halip, dapat lutuin ang congee na may sapat na tubig, ang bigas ay malambot at hindi masyadong malagkit upang madali itong matunaw at magaan sa excretory system. Ang pampalasa ay mahalaga rin. Dapat bawasan ang asin sa maximum. Huwag maglagay ng sobrang patis o seasoning powder. Kung ang lasa ay matabang, maaaring magdagdag ng spring onions, sariwang luya, kaunting puting paminta na parehong nagpapabuti ng pagtunaw at nagpapabango sa congee nang hindi nangangailangan ng maraming asin. Number 2. Pumili ng simple, madaling matunaw na sangkap, unahin ang halamang gamot. Ang congee na ginagamit na maling sangkap tulad ng karne ng baka, maalat na isda sa dagat, o manok na may Chinese herbs, kahit manipis ang pagkaluto, ay magiging mabigat pa rin sa bato dahil sa protina at sobrang asin. Dapat unahin ang madaling matunaw na sangkap na mayaman sa fiber, light plant protein, tulad ng lotus seed, lotus root, goji berry, brown rice, oatmeal, young corn, spinach, lufa, kangkong, chia seeds, soaked flax seeds. Ang mga sangkap na ito ay nakakatulong sa natural na pag-ihi, pagbabawas ng water retention, pagsuporta sa detoxification sa pamamagitan ng ihi na napakalaki ng pakinabang
para sa mga taong may mataas na creatinine. Bukod pa rito, nakakatulong din ito sa pagdaragdag ng antioxidants na sumusuporta sa pagprotekta sa bato mula sa epekto ng pamamaga at pagtanda. 3. Huwag kumain ng congee na sobrang init o sobrang tagal nakaimbak. Maraming tao ang sanay na hintayin kumulo ang congee bago kumain. Ngunit alam niyo ba, ang pagkain ng sobrang init ay hindi mabuti para sa digestive system, madaling maging sanhi ng pamamaga at ulcer sa esophagus at tiyan ng mga nakatatanda. Sa kabilang banda, kung hahayaan itong lumamig ng sobrang tagal, lalo na ang congee na may gulay, beans at buto, madali itong mag-ferment at mahawaan ng bakterya. Ang pagkain nito ay maaaring maging sanhi ng bloating, diarrhea at digestive infections. Ang pinakamabuting paraan ay kumain habang mainit-init. Huwag ulit-ulitin ang pagpapakulo at dapat lang magluto ng sapat na dami para sa araw na iyon. Kung kailangan imbak, dapat ilagay sa selyadong lalagyan, itago sa ref, at painitin ng isang beses lang. Sa madaling salita, ang mahinang bato at mataas na creatinine ay pakinggan man na seryoso, ngunit kung nauunawaan natin ng tama at kumakain ng tama, ang bato ay may pagkakataon pa ring gumaling at maaaring natural na malinis nang hindi umaasa sa gamot o dialysis ng napakaaga. Ang congee ay akala mo ay simpleng pagkain lang, ngunit ito ay isang napakahalagang susi sa paglalakbay upang mapalakas ang bato. Ngunit ang mahalaga ay hindi sa pagkain ng congee, kundi sa pagkain ng tamang uri ng congee, pagpili ng tamang sangkap, pagluluto ng tama, at pagkain sa tamang oras. Ang mga congee tulad ng oatmeal na may spinach, lotus root, lotus seed, at goji berry na pampakalma, brown rice, at chia seeds na naglilinis ng dugo, ay hindi lamang nakakapagbigay ng banayad na nutrisyon, kundi sumusuporta rin sa natural na pag-ihi, pagbabawas ng pamamaga, at pagbabawas ng creatinine sa isang napakamabuti at pangmatagalang paraan. Sa kabilang banda, ang mga congee na akala mo ay pampalakas tulad ng beef congee, maalat na isda sa dagat o manok na may Chinese herbs ay madaling makapag-overload sa bato, lalo na sa mga nakatatanda na mahina na ang kakayahan ng bato na mag-filter. Ang sobrang protina o mataas na sodium ay mag-aakumula na tahimik na nagiging sanhi ng pinsala nang hindi natin nalalaman. Ang katawan ng nakatatanda ay parang isang hardin. Upang lumaki ng malusog ang mga halaman, kailangan ng malinis na tubig, malamig na lupa, at sapat na sikat ng araw. At ang angkop na mga congee ang malinis na tubig na iyon na tahimik na nagpapalusog at nagpapagaling araw-araw. Kung ngayon ay mayroon kayong pakiramdam ng pagkapagod dahil sa mahinang bato, dahil sa hirap sa pagtunaw, dahil sa pag-aalala na patuloy na tumataas ang creatinine, hayaan ninyo akong magsabi ng isang bagay, magsimula ng dahan-dahan, sa isang tamang bowl ng congee. Bukas sa almusal, huwag muna kumain ng karne o isda. Subukang magluto ng isang bowl ng oatmeal congee na may kaunting young spinach. Sa tanghalian, sa halip na kanin at sabaw na mabigat sa tiyan, magluto ng brown rice congee na nilaga sa chia seeds at isang manipis na hiwa ng lotus root. Pagkatapos ng 1 linggo, 2 linggo, mararamdaman ninyo mismo na gumaan ang katawan, masarap ang tiyan, mas mahimbing ang tulog, mas malinaw ang ihi.